Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang kwento ay mula kay Emong, isang ulila sa magulang na nasa poder lamang ng kanyang lola. Dahil sa pangungulila ay nakabuo siya ng isang pamilya sa palengke, ang lugar kung saan siya nagtitinda ng basahan. Sabik sa masayang pamilya si Emong. Ayaw niyang magkakaroon ng alitan o tampuhan man lang sa mga miyembro nito. Kaya lahat ay gagawin niya para maging maayos ang lahat. Maliban sa lola ni Emong ay makikilala natin ang dalawang tao na magiging sentro ng pangarap ni Emong. Sina Lelay at Marty na mas tinatawag niya na Nay Lelay at Tay Marty. May mga panahon talaga ang isang pagsasama ay dumadaan sa isang gusot. Subalit gaano man kagusot ang dinadaanan ay gagawin ni Emong ang paraan upang ito'y umunat at maibalik sa dati at mas swerte kung ito ay higit pa sa dati. Tunghayan natin ang magiging takbo ng kwento ng ating pangunahing tauhan na alam kong kapupulutan ninyo ng aral. Kilalanin natin sila dahil baka sa isa sa kanila ay makita natin ang ating sarili o ang iba nating mahal sa buhay. Dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, bago po ang lahat ay isang pagbati po sa inyo Papa Dudut at sa lahat ng mga tagapakinig. Ako po si Jeronimo, iyan po ang pinangalan sa akin ng mga magulang ko. Pero tinatawag po nila akong Emong. Ulila na po ako mula pa noong 14 years old ako. Nauna po si tatay, makalipas ang 2 taon ay sumunod naman si nanay. Pareho pong sakit ang naging dahilan ng pagkawala nila. Kinupkup na po ako ni Lola matapos ang pagkawala ng mga magulang ko. Hirap din po si Lola sa pagpapaaral sa akin. Pero nakakuha po ako ng scholarship kaya ang pangbaon ko na lamang ang pinoproblema namin. Ako po ay dumidiskarte gaya ng pagtitinda ng kung ano-ano para lamang kumita. Ngayon po ay nag-aaral pa rin ako, panggabi po ako. Kaya ang buong umaga ko po ay para sa pagtitinda kasabay ng pag-aaral ng mga leksyon. Papa Dudut, nagtitinda po ako ng basahan na tinatahi ni Lola at bukod po doon ay tumutulong ako sa pagbubuhat ng mga paninda ng ibang mga nagtitinda sa palengke kung saan ako nakapwesto. Ang siste po ay aabutan nila ako kahit magkano sa bawat pagbubuhat ng paninda nila na malaking tulong na pong pandagdag sa aking pag-aaral. Pinayagan po kami ng barangay na okupahin ang isang lugar sa bungad ng palengke. Nasa gilid naman po kami kaya hindi kami nakakaistorbo. Katabi ko po si Nay Lelay, yun po ang tawag ko sa kanya. Pero Leilani po ang tunay niyang pangalan. Nay Lelay ang tawag ko sa kanya kasi para ko na siyang nanay-nanayan. Bata pa naman po si Nay Lelay, 40 years old lamang po siya nung una kaming magkakilala. Nauna po siya sa pwesto, saka lang ako sumunod doong payagan na ako ng barangay. Mangga at bagong po ang tinda ni Nay Lelay. Alam niyo po yung mangga na binabalatan na. Tapos ilalagay sa garapon na may tubig. Yun po ang tinda niya. Pero meron din naman siyang may balat pa na binebenta niya naman ng per kilo. Naging close po kami dahil nga po para ko na siyang nanay at kahit dalaga pa siya ay tinuring na din niya akong parang anak. Isang araw ay kinausap kami ng barangay dahil may pupwesto na raw sa tabi namin. Wala daw sa kabilang barangay pero nakiusap na magkapwesto sa palengke namin. Pinayagan po siya at ayun po doon na siya pumwesto sa tabi ni Nanay Lelay. Ang pangalan niya po ay Mang Marty. Martino naman po ang tunay niyang pangalan. 42 years old na siya noon. Lumi naman ang tinda niya, masarap po kasi
Nung unang dating niya ay pinatikim niya kami, kaya alam kong masarap, Papa Dudut. Good morning po. Good morning din. Kayo po ba yung pupwesto dito? Oo, dito ako nilagay ng barangay eh. Ayan, dyan ka. Matagal nang bakante ang lugar na yan. Yung dating nakapwesto dyan, si Mang Gimo, nagtitinda ng mga fishball, squidball at kikiam. Nasaan na siya nakapwesto ngayon? Doon na, sa sementeryo. Mas malakas siguro ang benta dun, no? Hindi po. Patay na po siya. Ha? Nakikiramay ako. Isang taon na rin naman, kaya naka-move on na kami. Ako nga po pala si Emong. Ito po tinda ko, mga basahan. Pero kung may mga kailangan kayo ipabuhat, nagbubuhat din po ako. Pakibuhat mo nga ako. Masaya pala kayo kasama. Ay, totoo po yan. Oo nga po pala. Siya si Nay Lelay. Yan naman ang tinda niya. Masarap na mangga at bagoong. Magandang umaga. Ako naman si Martino. Pero Martin na lang ay tawag niyo sa akin. Martino, Marty. Tinanggal mo lang yung NO. 2 letra na lang, tinanggal mo pa. Ay, pwesto na po kayo. Baka masita po kayo dyan kasi nasa daan kayo. Oo nga. Lomi daw ang tinda mo? Oo, specialty ko to. Turo ng tatay ko sa akin. Dito din kami binuhay ni tatay. Wow, nakakatuwa naman. Ipinasa niya sa inyo, galing niya sa pagluto ng lomi. Hindi na po siya nagtitinda ngayon? Nasaan na tatay mo ngayon? Kasama na ni Mang Gimo. Okay lang. 10 taon nang wala si tatay. Uy, ano ba? Baka sabihin ng tatay mo siya, pinagtatawanan natin. Naku, hindi. Alaskador din yun. Kung buhay siguro yun, mas malakas pa ang tawa nun sa atin. Wow, umuusok pa yung laman ng kaldero. Oo, may kalan sa ilalim to kaldero ko. Kaya mananatiling mainit siya hanggang maubos. Ang bango. Mukhang masarap. Masarap talaga yan. Kaya ako binuksan kasi bibigyan ko kayo ng free taste. Uy, wag na. Wala ka pang benta, mamimigay ka na. Naku, ganun talaga. Pampaswerte nga yung ipatikim sa mga kasamang tinda eh. Nakakahiya naman. Naku, kung tayo magkikita araw-araw, dapat hindi na tayo nagkakahiyaan. O ito, tikman mo. Sige na nga. O ito naman sa'yo, Emong. Salamat po. Dahan-dahan, mainit. Mainit nga. Napaso ang dila ko. Pero masarap nga talaga. Oo nga po. Ang galing po ng pagtuturo ng tatay nyo. Matutuwa si tatay sa sinabi mong yan. At sigurado magyayabang na naman yun kasi pinuri niyo ang timpla niya. Ibig mong sabihin, original na lasa to? Di mo binago? Oo, yan na ang timpla niya. Kasi bata pa ako, nakikita ko yung mga suki ni tatay. Talagang binabalik-balikan tong lomi niya. Kaya nga malaki ang naging tulong ng lomi ni tatay sa buhay namin. May asawa at anak na po kayo, Mang Marty? Wala pa. Ay, pareho kayo ni Nay Lelay. Teka, medyo naguluhan ako. Wala siyang asawa at anak pero nayang tawag mo sa kanya? Oo, nakasanayan na niya yon. Para ko na rin naman siyang anak. At para ko na siyang nanay. Nakakatuwa naman. Ay, sandali po, Mang Marty. Bakit po wala pa kayong asawa at anak? Uy, Emong, hindi magandang tanong yan ha. Pakikialam na yan. Ay, sorry po. Okay lang. Wala pa akong pamilya kasi medyo nasaktan ako doon sa huling naging girlfriend ko eh. Ay, bakit? Anong nangyari? Nay, hindi na pakikialam yan. Chismis na yan. Ay, sorry. Nakakatuwa naman kayo. Para talaga kayong mag-ina. Nako, change topic na nga tayo. Mabalik tayo dito sa lomi mo. Masarap talaga? Hayaan nyo, tuwing umaga, libre ang lomi nyo para sa almusal. Bigay ko na sa inyo. Uy, nakakahiya. Baka isipin mo nagparinig ako. Okay na, Nay Lelay. Bigay naman daw po eh. Huy, nakakahiya. Sinabi ko na kanina, di ba? Wala nang hiyaan. Kaya kain na kayo. Mag-aayos lang ako dito. Salamat. Papa Dudut, napakasaya ng araw na yon. Ang unang araw ng pagkikita naming tatlo. Buong araw na kwentuhan, tawanan. Ako po para naman makabawi sa libreng almusal na bigay ni Mang Marty. Tumutulong akong nagtatawag ng bibili ng lomi niya. Siyempre, ganoon din ang ginagawa ko para kay Nay Lelay. Kaya nang dati tinutulungan ko siya.
mabili ang lomi ni Mang Marty, lalo na noong merienda. Mabilis maubos ang lomi niya noong araw na yon. Si Nay Lelay naman ay maganda rin ang benta at ako ay sakto lang. May panggastos na kami ni Lola sa bahay at may pambaon na ako sa pagpasok ko sa gabi. Si Nay Lelay nga pag nakikita niyang hindi maganda ang benta ko ay inaabutan ako ng konti para makatulong. Noong una ay nahihiya pa ako pero nagagalit siya. Kaya para wag siyang magalit ay tinatanggap ko na lamang. Sa haba ng araw ay madami kaming napagkwentuhan. Nalaman ni Mang Marty ang tungkol sa mga magulang ko at nalaman niya din na si Lola na lang ang kasama ko. Kaya yon, pinababaunan po kami ng lomi para daw kay Lola. Siyempre, hindi ko tinanggihan para matikpan din ni Lola ang lomi ni Mang Marty. Natutuwa ko dahil dati si Nay Lelay lang ang parang magulang ko sa palengke. Ngayon ay kasama na si Mang Marty. Kaya dumating sa punto na may naisip akong gawin, Papa Dudut. Mang Marty, salamat po sa lomi na bigay nyo kay Lola. Yan din pala. Mula ngayon sa tuwing uuwi ka, lagi kong pababaunan ng lola mo. Naku, okay lang po ba? Parang nakakahiya na po eh. Yan na naman yung hiya-hiya na yan eh. Yun na yun, para lagi may pasalubong si Lola. Basta wag lang siya magsasawa. Maniwala po kayo, Mang Marty, siguradong hindi niya pagsasawaan yung lomi nyo. Ano ba yung pinag-uusapan nyo dyan? Kayo po. Ha? Ako? Bakit? Binibiro ka lang niya ni Emong. Ang lola niya pinag-uusapan namin. Ikaw, Emong, napakapilyo mo talaga. Joke lang, Nay. Masaya lang ako kasi may Nay Lelay ako at Uy, di mo na tinuloy. At ano? may Tay Marty ako. Kung okay lang po na yun ang itawag ko sa inyo. Yun lang pala eh, walang problema. Yun! Yun ka dyan. Magligpit ka na at baka malate ka sa klase mo. Nay Lelay, hindi ba sinabi ko kahapon na wala kaming pasok ngayon? Ay, oo nga pala. Pwede ko kayong ihatid. Huwag mo na akong ihatid kasi lalamig yung lomi na para sa lola mo. Ay, oo nga pala. Saan ka ba umuwi, Lelay? Diyan lang sa Pook 2. Ay, sabay na tayo. Taga po 4 ko. Talaga ba? Oo, kasi di ba yung po 4 sakop na ng kabilang barangay? Ano? Anong Wala po. Naalala ko lang po na mataas pala score ko ron sa isang subject ko. Ah, mabuti. Pagbutihin mo palalo. Opo. Marty, bakit nga pala hindi ka dun sa palengke ng barangay nyo nagtinda? Ayaw niyo na ba sa akin dito? Hindi yan ang ibig kong sabihin. Biro lang. Bale, Nay Lelay. Gusto nyo na dito na si Tay Marty? Oo naman. Ano ba yung binubulong-bulong mo dyan? Wala po akong binubulong. Naalala ko lang po uli yung score ko. Marty, yun nga, ayaw ba ng barangay nyo na magtinda ng lomi sa palengke nyo? Hindi, nandun na kasi yung kapatid ko. Ah, yung kapatid mo nagtitinda din ng lomi. Oo, Ah, parang may mga branch na pala kayo, no? Ilang branch na meron kayo? 2 lang. 2 lang naman kami magkapatid eh. Yung kapatid ko kasi, nananahi ng damit. Modista siya, kaya eto, isang branch lang tuloy ang Manggat Bagoong ko. Uy, ano ba't kilig na kilig ka sa score mo? Hindi naman po ako sa score ko kinikilig eh. Saan? Tinatanong pa po ba yun? Ikaw talaga, napakapilyo mo. Aray, Nay Lelay, huwag niyo kong kurutin. May kiliti ako dyan, huwag dyan. Nakakatuwa talaga kayo. Ay, hindi ka talaga titigil, ha? Aray, Nay! Pagpasensyahan mo na ito, ha? Hindi na naman nakainom ng gamot niya. Gamot? Bakit? Anong sakit na Emong? Sakit sa ulo ko. Ha? Halika na nga, umalis na tayo. Sige po. Bye po. Oh, akala ko ba ihahatid mo ko? Lalamig po tong lomi. Si Tay Marty na lang po bahala sa inyo. Bye, Nay! Uy! O ano, Lelay? Tara na. Ha? Sige. Yee! Emong! Papa Dudut, tuwang-tuwa ako sa panunukso kina Nanay Lelay at Tay Marty. Ilang buwan na masaya kaming tatlo at
at lagi ko pa din silang tinutokso. Hinahabol ako lagi ni Nay Lelay ng kurot habang tawa naman ang tawa si Tay Marty. Lalo na kapag pikon na sa akin si Nay Lelay. Nagkakampihan daw kami sa pangaasar sa kanya. Pero alam naman namin na hindi siya galit, pero habang tumatagal ay parang may nagbabago. Parang nag-iba si Nay Lelay. Hindi na siya masyadong masigla at wala naman daw siyang sakit. Tinatanong ko kung bakit parang matamlay siya, ayaw niya namang sabihin. Yung nakakatuwang inis ni Nay Lelay pag tinutokso ko siya kay Tay Marty ay napalitan na ng galit. Lagi siyang nagagalit. Tinutokso ko man o hindi ay hindi na siya palangiti. Pati si Tay Marty ay nagtataka. Pati lomi niya ay tinatanggihan na ni Nay Lelay. Gulong-gulo kami sa mga nangyayari kay Nay Lelay ng mga panahong yon. Papa Dudut. Papa Dudut, hindi ko alam kung paano kakausapin si Nay Lelay. Kasi kada tanong ko sa kanya, lagi niyang sagot ay masama lang ang pakiramdam niya. Kaya lalo po akong nag-alala. Baka kung ano po ang sakit ni Nay Lelay at ayaw niya lang sabihin sa amin. Naalala ko tuloy ang tunay kong nanay, may nararamdaman na pala siya pero hindi niya sinasabi at tinitiis niya lamang. Nangihina na pala siya pero nilalabanan niya lang dahil nga po dalawa na lang kami mula nang mawala si tatay. Pinipilit po akong itaguyod ng nanay ko kaya yun na po ang pumasok sa isipan ko. Natatakot po ako sa maaaring mangyari kay Nay Lelay. Napakahalaga po sa akin ni Nay Lelay dahil pinunan niya po ang naiwan ni nanay sa akin. Hindi ko po kaya pag nawala naman si Nay Lelay. Dumaan ang mga araw at hindi pa rin ako masyadong kinikibo ni Nay Lelay. Hindi niya din po pinapansin si Tay Marty kaya wala ni isa sa amin ang nakakaalam kung ano ba talaga ang nangyayari sa kanya at kung ano ang nararamdaman niya. Hanggang sa isang araw ay nalaman namin ang katotohanan. Nay Lelay, kung pagod ka po ako na ang magtitinda. Magpahinga muna kayo. Ayos lang ako. Yang tinda mo ang asikasuhin mo. Wala pa naman pong bumibili. Tsaka kaya ko naman pong pagsabayin ng pagtitinda ng mangga at basahan. Makinig ka kay Emong. Bakit ka ba nakikialam sa usapan namin? Ha? Nay, Tay Marty, nagbibiro lang po si Nay Lelay. Seryoso ako. May nagawa ba ako mali? Tinatanong mo ko? Hindi ba dapat mas alam mo kasi ikaw yung gumawa ng mali? Ha? Anong ginawa ko? Bakit hindi mo ihila mo sa mukha mo yung mainit na lomi mo para magising ka? Uy, Nay! Ano ba nangyayari? Bakit hindi mo sabihin? Anong sasabihin ko? Anong sasabihin mo? Eh di yung problema, nangangapa kami ni Emong eh. Nay Lelay, Tay Marty, kalma lang po tayo. Wag mo ngang tawaging tayan. Hindi siya huwaran, baka matuto ka pa ng panlalamang sa kapwa. Panlalamang? Panlalamang, maang-maangan, kunwari di alam. Anong panlalamang sinasabi mo? Hindi pa ba klaro? Mas klaro ba ang salitang panggugulang? Ano bang ginawa ko? Bakit hindi mo ako diretsuhin? Teka, sandali lang po. Mag-usap po tayo ng mahinahon. Paano ka hihinahon kung ginugulangan ka? Saan at kailan kita ginulangan? Kita mo na? Nagmamaang-maangang ka pa talaga hanggang ngayon? Ewan ko sa'yo. Ang hirap mong kausap. Kanina pa kita tinatanong kung ano kinagagalit mo. Ayaw mo namang sabihin. Talaga? Kung ayaw mong sa'yo manggaling, tumahimik ka na lang. Talaga? Sandali lang, Tay Marty, Nay Lelay. Pwede ba tigilan nyo na yan? Huwag po kayong ganyan. Ako, normal na tao at walang inaagrabyado. Yan ang pagsabihan mo. Wala na ako sasabihin. Mabuti pa nga. Talaga? Tay, huwag ka na kasing pumatol. Hindi ako pumapatol. Kaya nga tatahimik na lang ako eh. Pero paano po maayos to kung hindi kayo mag-uusap? Paano ko makikipag-usap dyan eh ayaw namang sabihin ko anong issue? Hoy, ano yung sinasabi mo kay Emong? Tinuturuan mo na mga maling gawain mo, no? Bakit mo ako kinakausap? Hindi ikaw ang kausap ko, si Emong. Sinungaling. Hoy, hindi ako sinungaling. Si Emong ang kinakausap ko, hindi ikaw. Eh yan nga kinakausap mo ako. Teka lang po sandali, hindi po maayos to kung ganyan kayong dalawa. Maaayos ito kapag umalis na yung mang-aagaw ng mga suki na yan. Ayun! Eh di nasabi mo rin. Sinabi ang alin? Na iniisip mo na inaagawan kita ng suki, kaya ka nagagalit. Hoy, hindi ko iniisip yon. Anong hindi mo iniisip eh kasasabi mo lang?
Hindi ko lang iniisip yon dahil kitang-kita naman maliwanag pa sa sikat ng araw. Yung mga suki ko, hindi na sa akin bumibili. Wala akong inaagaw na suki mo. Wala akong tinatawag para sa akin na lang sila bumili. Oh, edi sinabi mo rin. Ang ano na naman? Anong ang ano naman? Sa bibig mo nang galing na tinatawag mo ang mga suki ko para sa'yo bumili. Anong sa bibig ko nang galing? Sinabi ko lang ang sinabi mo. Nay Lelay, naguguluhan ka lang. Wala pong inaagaw na suki si Tay Marty. Ano to, Emong? Kinakampihan mo yan? Nay, wala po akong kinakampihan. Pareho po kayong importante sa akin. Gusto ko lang po na magkalinawan para maging maayos ang lahat. Paano paliliwanag balot na balot ng kadiliman ng isip niyan. Ano? Wala nang ulitan. Nadinig kong sinabi mo. Sinong kampo ng demonyo? Wow! Wala naman ako sinasabing ganyan ah. Sinabi mo, balot na balot ang kadiliman ng isip ko. Eh di sinasabi mo na kampon ako ng demonyo? Bahala ka na nga. Basta sa'yo nang galing yan. Pero Nay, Tay. Hayaan mo na, na, anak. Bakit mo ako ginagaya? Di kita ginagaya. Bahala ka na nga. Talaga, bahala ako. Nay, Tay, ano ba naman kayo? Papadudot para akong nasa gitna ng nag-uumpugang bato. Pero sabi ko sa sarili ko ay hindi ko papayagan na magkasira ang dalawang tao na importante sa buhay ko. Siguro si Nailela ay masyado lang naapektuhan sa paghina ng benta niya. Pero ganon din naman si Tay Marty. Mahina din ang benta kesa dati. Siguro naisip ni Nailela ay na lumipat ang suki niya kay Tay Marty kasi ilang suki niya ang bumibili ng lomi pero hindi bumibili ng mangga. Papadudot hindi naman po kompetensya ang nangyayari. Kasi ibang iba naman ang lomi sa mangga at bagoong. Naintindihan ko si Tay Marty nang sumama ang loob niya dahil sa iniisip ni Nailela sa kanya. Mahirap po ang nangyari nung mga panahon na yon dahil nga po literal na nasa gitna nila ako. Ilang araw na ganon sila ng ganon nag-aaway pero biglang tatahimik pag may bumibili. Ang dasal ko nga noon ay hindi ang magkabati sila, kundi sana'y mas madami pa ang bumili para tahimik lang sila. Siguro naman pag madami na ulit ang bumibili ay magbabago na ang isip ni Nailelay na inaagaw ni Tay Marty ang mga suki niya. Sa away nila ay customer lang ang pagitan ng tigil putukan kasi pag walang bumibili ayon ay parang digmaang pangkalawakan. Nakiusap ako sa kanila na sana'y huwag na silang magtinginan para hindi sila mag-away. Walang sumagot pero nagulat ako kinabukasan. Hindi nga sila nagkatinginan. Good morning, Nay Lelay. Good morning, Nak. Mukhang maganda gising niyo ah. Oo. Pero syempre, lahat ng maganda, may pangit. Bakit, Nay? Anong pangit ang nangyari? Wala pa naman. Emong! Uy, Tay Marty! Ayan na, ang pangit na pangyayari. Parang tinanghali kayo ng gising, Tay ah. Kanina pa ako gising. Kanina pa din ako handa. Bakit ngayon lang kayo? Kasi papunta dito, may nakita akong dinosaur eh. Ayaw ko namang sabayan, baka kainin ako. Kaya binagalan ko papunta dito. Dinosaur? Kayo naman nagpapatawa kayo eh. Seryoso ako. Sandali, mag-aayos na ako. Nak, tingin mo uulan ba? Po? Parang hindi naman po. Ganun ba? Parang nagdilim kasi ang paligid eh. Hindi naman po ah. Hindi mo nakita, busy ka kasi. Nak, halika, kain ka ng lomi. Yon! Sige, Tay Marty. Nay, tara! Kumain na ako, Nak. Sabi kasi sa akin ng doktor, kailangan ko kasing kainin ngayon yung masusustansyang pagkain. Masustansya naman po ang lomi. Hindi, Nak. Mataas sa carbohydrate yan. Sige na, ikaw na lang ang kumain. Nak, Ano po yun, Tay? kumain ka na at siguradong mainit to. Para ang nasa tabi ng impyerno sa init niyan. Nak, Ano yun, Nay? mag-ingat ka ha. Saan po? Nabasa ko kasi ang horoscope mo. Sabi, lumayo ka daw sa mga elementong nagpapaalala sa kampon ng elemento. Anong elemento po? Masamang element, gaya ng taong antipatiko, mayabang, bastos, makapal ang muka. Nak, nga pala. Nagpa-fungsoy ako. Isinabay na kita. Sabi daw, umiiwas sa pagharap sa kanan dahil maraming malas ang darating pag nakita mo ng harapan ng sumpa. Hindi ko po magets. Nak,
pakisabihan nga yung katabi mo na yung usok nung tinda niya dito na pupunta pag binubuksan yung kaldero. Ang sakit sa ilong eh. Hindi naman po ah. Ganyan nak pag inggit. Palagay ko takam na, pinipigilan pa. Nak, pakisabi sa katabi mo na kakain na lang ako ng lupa kesa sa tinda niyang walang lasa. Nay naman. Nak, makinig ka sa akin. Pakisabi, please. Ay. Tay Marty, mas kakain daw po si Nay Lelay ng lupa kaysa sa tinda ninyong walang lasa. Nak, pakisabi sa katabi mo na kung walang lasa ang tinda ko, di sana wala na bumibili noon pa. Kaso parami ang suki ko eh. Nay, mahaba po yung sinabi ni Tay Marty. Narinig nyo naman po, di ba? Hindi, nak eh. Kasi nabibingi ako pag masamang tao ang nagsasalita. Nak, tanong mo nga kung nadidinig niya ba ang sarili niya? Nak, pakisabi dinig na dinig ko dahil hindi ako masamang tao. Nak, pakisabi wag niyang lokohin ang sarili niya. Nak, pakisabi baka kailangan niya ng salamin para masabi niya mismo sa sarili niya yung mga pinagsasasabi niya. Nak, pakisabi may salamin ako. Pag sinuot ko nga, ang lino ng imahe ng masasamang tao. Pero ayokong tumingin sa kanya kasi baka malasin ako. Nak, pakisabi kung siya mamalasin pa lang, ako minalas na mula nung sumulpot siya dito. Nak, pakisabi, imposibleng ang malasin siya. Kasi siya nga mismo yung malas eh. Biruin mo, minalas na malas, ang tindi nun. Nak, pakisabi mo ka siyang tanga, nagsasalita siya mag-isa. Nak! Nak! Po. Bakit hindi mo sinasabi ang mga sinasabi ko? Nay, kumakain po ako eh. Tsaka rinig nyo naman po ang isa't isa. Kaya sigurado akong narinig lahat ni Tatay Marty yung mga sinabi nyo kanina. Baka hindi niya narinig yung mga sinabi ko. Baka madumi ang tenga. Nak, pakisabi na kung sa akin, tenga lang ang madumi, siya yung isip niya, nuknukan ng dumi. Talbog sa'yo. Anong sabi mo? Nay, Tay, may customer! Good morning po. Papadudot lahat na ng paraan ay ginawa ko. Hindi ko na sila pinakialamanan pero ganun pa rin. Hindi sila nagpapaawa at kahit na hindi nagtitinginan, nagpaparinigan naman. Siyempre, sa sagutan nila, si Nay Lelay ang laging unang bumibigay dahil napakapikon niya. Kaya iniisip ko ang susunod ko na hakbang. Kinausap ko sila isa-isa. Inuna ko si Nay Lelay. Hindi man siya nagsalita ay nakita ko naman na nakinig siya. Nang kausapin ko naman si Tay Marty ay sumang-ayon ito. Wala na pong problema kay Tay Marty. Kaya dahil sa nangyari inisip ko na na-realize na nila ang mga mali at dapat nilang ayusin ang gulo. Kesa lumala pa ito hanggang sa dumating ang isang araw na parang may himala. Nagulat ako isang umaga na parang invisible sa isa't isa sina Nay Lelay at Tay Marty. Inisip ko na yun na ang hinihintay ko. Nag-ipon ng lakas ng loob ang dalawa kung sino ang unang magsasalita. Inisip ko papadudot na nagkakahiyaan silang dalawa pero ayoko munang magsalita at hayaan ko sila sa diskarte nila. Dumating ang tanghali mas tahimik pa kami kesa sa simbahan. Sabi ko baka pagkatapos ng tanghalian may maglalakas na ng loob para magsimula ng usapan pero wala pa din. Kaya ayokong masayang ang araw na yon kaya bago kami magkahiwa-hiwalay ay nagkakahiyaan pa sila. Ako na ang magsasalita para maumpisahan lang ang pag-aayos ng mga bagay sa pagitan nilang dalawa. Pero ang hindi ko alam, bago pala matapos ang araw na yon ay may malaking pasabog pa lang magaganap. Kailangan mo ng tulong, Nay Lelay? Nako, kaya ko na to. Ikaw nga hindi ka pa nakaligpit dyan eh. Nay, basahan lang ang tinda ko. Isushoot ko lang lahat yun sa bag, tapos na ako. O siya, sige. Pakiligpit tong mga mangga. Ibalik mo na sa kaeng. May kukunin lang ako kay Meling. No problem, Nay. Sandali lang ako. Tay, kayo, kailangan nyo ng tulong? Naku, ilalagay ko lang naman lahat to sa loob ng kaldero. Madali lang to. Okay po, iligpit ko lang po to. Sige lang, pag natapos na ako dito, tutulungan kita. Salamat, Tay. Ay, huwag mo kalimutan tong lomi para sa lola mo. Madaming sabaw to para hindi matuyo pag ininit mo. Ay, nakapagtira pa po kayo? Uy, ano bang tira? Kanino ko pa to binukod? Nakakahiya naman, Tay Marty. Wow, tinawag pa akong Tay. Nahihiya naman pala sa akin. Nahihiya po ako kasi yung lalagyan nyo hindi nyo na po mauwi-uwi.
Kasi tuwing dadaling ko sa umaga para isoli sa inyo, ipapabitbit nyo naman uli sa akin pa uwi sa hapon nang may laman na. Yun nga ang gamit nitong lalagyan na to kaya ako dinala. Tsak, matutuwa na naman si Lola niyan. Excited na nga po yun sa birthday niya eh. Kasi sinabi ko na pupunta kayong dalawa ni Nay Lelay. Nako, kung papupuntahin mo ako, pupunta ba yung nailelay mo? Tayo naman, nakita mo nga tahimik na eh. Hindi ka na po inaway mula kaninang umaga. Hindi nga ako inaway, hindi naman ako kinakausap. Para ako multo. Ganun lang po yun, nahihiya pa siguro. Sana nga. Tsak yun, Tay Marty. Oh, tapos na ako sa pagliligpit dito. Tulungan na kita dyan. Eto Tay, ilipat lang po natin tong mangga sa kariton pabalik sa kaing. Batang to. Siyempre alam ko na yan. Sa araw-araw ba naman na nakikita ko si Lelay na ginagawa ito. Tapos madalas tumutulong din ako. Ay, iba na nga pala ngayon. Oh, Tay Marty, umiimo na naman kayo dyan. Oo nga, napansin ko rin. Ay teka, mabalik tayo. Kailan ba birthday ng lola mo? Sa isang buwan na po. Naku, malapit na pala. Ano kayong mairegalo sa kanya? Teka, ano bang gusto niya? Yung paborito niya po, Oo, lomi po. loko ka talaga. Siyempre magluluto ako ng lomi pandagdag handa. Pero dapat yung regalo ko iba na. Nako, hindi naman po maselan si Lola. Kahit anong ibigay niyo ron, siguradong maiiyak yun. Maiiyak? Opo. Ako nga po may binigay lang na kung ano sa kanya nung minsan. Ayun, naiyak na. Talaga? Ay ano bang binigay mo sa kanya? Problema po. Sinasabi ko na nga ba eh. Oh Lelay, nandiyan ka na pala. Oo, at kitang-kita ko kung paano mo pinagtatawanan yung mga manggang tinda ko. Bitawan mo nga yung mga yan at baka mabulok pa yan. Ha? Ano bang sinasabi mo? May kaaway ka ba doon sa loob ng palengke? Wala akong nakaaway sa loob ng palengke, pero dito sa labas ng palengke, meron. Sino? Tinatanong mo pa? Uy, teka! Uy, Nay! Bakit niyo binato ng walis si Tay Marty? Mong isa ka pa. Pulutin mo yung wales, iabot mo sa akin. Ikaw ha? Napapansin ko na kinakampihan mo na naman yung salaulang yan. Nay, wala akong kinakampihan. Ano na naman ba nangyayari sa'yo? Pumasok ka lang sa palengke, paglabas mo may sapi ka na naman. Sapi pala ha? Oo, may sapi ako at papaslangin kita. Teka, Nay! Awat Walang na! yaka talaga. Sandali! Aray! Teka, Nay! Awat na! Masakit yung walis mo! Walis tambo lang, nasasaktan ka na? Ang arte mo? Bagay talaga sa'yo yung pangalan mong Marty. Masyado kang maarte. Aray! Nailelay naman ayaw magpaawat eh. Pasalamat ka, walis lang ang binili ko at hindi daspan. Inaano ba kita? Emong, isunod mo sa bahay ang kariton. Huwag mong pahawakan dyan sa Diablo ha. Nay! Hayaan niyo Tay Marty. Kakausapin ko po siya. Papa Dudut, hindi ko alam kung paano mamamagitan sa kanilang dalawa dahil sige ng sige sa paghampas ng walis tambo si Nay Lelay kay Tay Marty. Naawa ko kay Tay Marty kasi hindi siya nagalit kahit nasasaktan na siya. Mukhang okay naman si Tay Marty nang tignan ko. Yung pinakabuhok ng tambo ang tumatama sa kanya kaya matapos noon ay bahing siya ng bahing. Papa Dudut, may allergy pala si Tay Marty sa alikabok ng walis tambo kaya ayon tuloy-tuloy ang pagbahing niya. Sinasabayan na ako ni Tay Marty papunta kina Nay Lelay. Umiwalay na lamang siya noong malapit na kami sa tapat ng bahay ni Nay Lelay. Baka daw makita na magkasama kami at sa akin naman daw magalit si Nay Lelay. Ang hirap, Papa Dudut, mahal ko sila pareho pero paano po kaya? Pagdating sa bahay ni Nay Lelay ay kinausap ko siya at pinaliwanag ko sa kanya kung bakit tumatawa ng ganon si Tay Marty nang abutan niya. Na dahil yon sa biniro ko tungkol sa binigay kong problema kay Lola. Kilalang kilala ko si Nay Lelay kaya nakita ko ang reaksyon niya na napahiya siya dahil sa kilalang kilala ko nga si Nay Lelay kaya alam kong hindi agad magbababa siya ng pride. Pero at least, Papa Dudut, ay naliwanagan na siya. Oh, Nak. Good morning, Nay Lelay. Good morning. Bakit ngayon ka lang? Tinanghali po ako ng gising eh. Bakit? Saan ka ba galing? Sa bahay lang po. Ginabi ba kayo sa klase? Ngayon naman, panggabi naman po talaga yung klase ko. Ay, oo nga. Ang ibig kong sabihin, sumobra ba kayo sa oras sa klase? Hindi naman po. Ganun pa rin naman po yung oras ng tapos. 9:00 ng gabi. Oh, ganun naman pala eh. Bakit ka napuyat?
Nay, hindi naman po ako napuyat. Ang sabi ko, tinanghali po ako ng gising. Pareho din yun. Bakit ka nga tinanghali ng gising? Kasi Nay, nakatulog po ako ng mahaba. Okay. Ay, teka. Ay, naku! Ikaw! Hihilahin ko yung patilya mo eh. Niloloko mo ako eh. Pareho lang yun eh. Kasi naman Nay, huwag ka nang mamroblema. Ang aga-aga eh. Ang mahalaga, nandito na ako at magkasama na tayo. Kung sa bagay. O siya, maglatag ka na ng paninda mo. Okay Nay, tapusin ko lang po to tapos tulungan ko na po kayo dyan. Wag mo na akong tulungan. Bakit po? Anong bakit po? Ayan nakalatag ng paninda ko. Teka, ang lola mo pala, nakapag-almusal na ba? Opo, nakapag-almusal na. Si Lola rin po nagluto kasi nga tinanghali po ako ng gising. Mabuti naman pala. Teka Nay, mukhang abot tenga ang ngiti nyo ah. Bakit po? Ine-enjoy ko lang ang umaga. May hinihintay ba kayo? Sino naman ang hihintayin ko? Ewan ko po. Kayo po naghihintay eh. Anong ako? Wala nga akong hinihintay. Okay po. Oy Emong, tigilan mo ako ng ganyang tono mo ha. Alam ko yung iniisip mo. Po? Wala po akong iniisip. Wala. Wala nga po. Nangangati na tong kamay ko na hilahin yung patilya mo. Aray, Nay! Ang arte mo, hindi ko pa hinihila, sinasabi ko pa lang. Na-imagine ko po kasi. Bakit ba masyado kang maarte ngayon? Ayun, nasabi din. Ha? Anong nasabi? Yung pangalan ng hinihintay nyo. Wala nga akong hinihintay. Alam mo masyado kang maarte. Ayun, inuulit pa. Marty. Ay, ikaw tigilan mo yan ha, pag ikaw nadinig nun. Di naman tayo madidinig nun. Kaya nga paano kung biglang dumating? Nasaan na nga ba yun? Tanghali na, wala pa. Nay, Oh, wag po kayong mabibigla ah. bakit? Anong wag ako mabibigla? Si Tay Marty po kasi. Oh, anong meron sa kanya? Si Tay Marty po. Ano nga? Hihilahin ko na talaga yung patilya mo eh. Si Tay Marty po nasa ospital. Ano? Bakit? Parang naalog daw po ata yung utak. Naalog yung utak? Paano mangyayari yon? Dahil po ata sa pagkakahampas nyo sa kanya kahapon. Ha? Walis tambulang yon. Hindi ko nga ginamit yung hawakan pamukpok sa kanya. Hindi po tayo sigurado na eh. Kasi yun lang naman daw po yung pagkakataon na may tumama sa ulo niya eh. Diyos ko, ano tong nagawa ko? Ay, saang ospital ba siya? Halika, puntahan natin. Mamayang hapon pa po ang dalaw. Hindi rin tayo papapasukin kung sakali. Ano ba yan? Hindi ko naman nilakasan ng palo. Bakit nagkaganon? Baka po matagal na siyang may problema. Tapos napagrabe lang po ng pagpalo nyo. Ay, naku, ano ba tong nagawa ko? Ano na kaya nangyayari kay Marty? Huminahon kayo, Nay. Okay naman siya eh. Anong okay? Nasa ospital nga at naalog ang utak tapos okay? Oo nga po pala, Nay. Magtinda na po tayo para mamayang hapon makadalaw po tayo sa kanya. Sige, sana hapon na. Relax lang po kayo, Nay. Magiging maayos din po ang lahat. Ang totoo, Papa Dudut, kaya ako na late nang punta sa palengke ay dumaan si Tay Marty sa bahay. Hindi po totoong malubha ang sakit niya at nasa ospital siya. Biro ko lang po kay Nay Lela yon. Pero nang makita ko na alalang-alala siya ay natuwa po ako kaya tinuloy ko na yung biro. Nagpunta sa bahay si Tay Marty para nga magpaalam na hindi siya pupunta sa palengke dahil may aasikasuhin siya. At kaya po may almusal si Lola ay dahil din po sa dinalhan ni Tay Marty. Kahit para lang kay Lola ay nagluto talaga si Tay Marty. Kaya yon si Lola tuwang-tuwa, hindi lang dahil sa lomi kundi sa pagbisita sa akin ni Tay Marty. Pero noong oras na yon may problema ako, Papa Dudut. Naisip ko na paano ko kaya babawiin kay Nay Lela yung mga sinabi ko. Gumawa pa ako ng sariling multo para akong naglagay ng patibong na ako din ang nahulog. Matapos nga po ang buong araw ng pagsakay ko sa biro ko kay Nay Lelay dahil nakita ko na sobrang concerned kasi niya kay Tay Marty. Noong pumatak ang 3:00 ng hapon ay doon na ako nagsimulang mag-alala
kung paano ko babawiin ang sinabi ko. Kailangan kong gumawa ng paraan, Papa Dudut, kaya nagpaalam ako sandali kay Nay Lelay. Nakitang kita naman na parang tinutulak ang oras para mag-alas 5 na para makapunta na sa ospital. Pumayag siya na umalis muna ako sandali pero hindi naman po ako lumayo. Nandun lang po ako sa may likod ng bakod at nag-iisip kung paano isasalba ang sarili ko sa ginawa ko. Hanggang sa makaisip ako ng paraan. Bago ako bumalik sa pwesto namin ay huminga na muna ako ng malalim. Saka nagtakbo para sabihin ang isang balita na gawa-gawa ko lang din. Sinabi ko na nakasalubong ko ang kapatid ni Tay Marty at sinabing inilipat ng ospital si Tay Marty at bukas na kami babalitaan kung saan at kung kailan pwedeng dumalaw. Nalungkot si Nay Lelay sa balita kaya lalo akong na-guilty. Hindi ko po talaga alam ang gagawin ko kaya umuwi kami ng parehong nag-aalala. Si Nay Lelay ay nag-aalala kay Tay Marty at ako naman ay nag-aalala sa kung ano ang gagawin ni Nay Lelay pag nalaman niya ang totoo. Dumating nga ang kinabukasan, kabado ako habang papunta sa palengke. Emong, halika nga sandali. Nay, Ano? Bakit ang bagal mo maglakad? kasi po… Ano? Bakit ba ang hina ng boses mo? Ha? Huwag mo sabihin. Nay, ba't kayo umiiyak? Ano nangyari kay Marty? Ako bang may kasalanan? Nay, huminahon kayo! Patawarin mo ako, Marty! Nay, nakakahiya. Ang aga po, huwag kayong sumigaw. Anong wag? Wala akong pakialam. Ako ang pumatay kay Marty. Nay, ano bang sinasabi niyo? Pinatay ko siya. Good morning, Emong. Good morning, Tay. Ha? Diyos ko! Multo! Ha? Multo? Nasaan? Ikaw! Ano bang sinasabi mo? Huwag kang manakot. Sandali. Buhay ka? Alam kong gusto mo na ako mapunta sa impyerno. Pero oo, buhay pa ako. Paano nangyari? Bakit ang lakas mo? Malakas talaga ako. Teka sandali. Hindi ka na ospital? Bakit naman ako mauospital? Hindi ba naalog ang utak mo? Nung hinampas mo ako ng walis? Oo, naalog nga utak ko. Pero bakit naman ako mauospital? Bakit wala ka kahapon? May nasikaso ako. Mong! Nay? Ano to? Nay, hayaan niyo po ako magpaliwanag. Hindi na. Alam ko na nangyayari. Nay, sorry. Bakit ikaw ang magsasorry? Alam ko naman na plano yan itong magaling na lalaking to. O bakit ako na naman? Tigilan mo ako. Napaka-cheap mo talaga. Gagawa ka pa ng drama, akala mo maaawa ako sa'yo? Nay, pwede ba tayong mag-usap? Mamaya na. Tatapusin ko muna tong lalaking to. Ano bang ginawa ko na naman? Tigilan mo ako. Ang pangit mo umarte. Halatang halata. Alam mo, hindi ko alam kung ano nangyayari sa'yo eh. Yung ugali mo pabago-bago. Para kang… Ano? Para akong ano? Kalimutan mo na. Hindi ko pwedeng kalimutan to. Ako pa talaga ang pinagtripan mo, ha? Nay, mali po kayo ng… Hindi ako ang mali. Itong lalaking to. Ang lahat sa kanya, mali. Alam mo, mag-ayos na lang ako ng paninda. At baka lumamig pa tong lomi. O ano ngayon? Hindi mo kayang harapin ang kalokohan mo? Nay, walang alam si Tay Marty. Alam ko. Po? Alam niyo? Oo, alam kong walang alam yang lalaking yan. Kaya nga siya bobo eh. Nay, hindi po yun ang ibig kong sabihin. Lelay, ang aga-aga naman. Ano ngayong kumaaga? Bakit hindi ang sarili mo ang sitahin mo? Ang aga-aga mo mambwiset? Ay, Lelay. Anong hay? Huwag mo akong babastusin. Hindi kita binabastos. Kung bastos ako, dapat noon pa. Kita mo na? Naninigaw ka pa? Wala ka talagang modo? Nay, mag-usap po tayo sandali. Anong pag-uusapan natin? Yang lalaking yan? Ayoko magsayang ng oras dyan kung siya lang naman ang pag-uusapan. Mabuti. Mula ngayon, wala na tayo pakilamanan dito ha. Talaga? Talaga din. Humanap ka ng kausap mo. Ba't ka sumasagot? Ikaw ba kausap ko? Che! Papa Dudut ayaw magpaawat ni Nay Lelay at Tay Marty. Ang dating tahimik lang na si Tay Marty ay pumapatol na din sa mga sinasabi sa kanya.
Imbes na maayos ko ay mas pinalala ko pa ang away nila ni Nay Lelay at Tay Marty. Malala na ang away, Papa Dudut. Hindi ko na kayang pumagitna sa kanila. Nayak na lamang ako nang biglang magtakbuhan ang mga tao sa palengke. Hindi na napapansin ni Nay at Tay ang komosyon dahil sa sarili nilang away. May nag-aamok, Papa Dudut, kaya ganoon na lamang ang takot ng lahat. Nagtakbuhan papasok sa palengke ang mga tao. Tinatawag ko ang atensyon nila Nay Lelay at Tay Marty pero hindi na nila ako pinapansin. Diretso lamang sila sa pag-aaway. Nakita ko yung nag-amok na tumatakbo papunta sa amin. Nagpanik na ang utak ko. Nakatingin ako sa nag-aamok na lalaki. At tinitignan ko si Nay at Tay. Hahampasin ng hawak na kahoy ng lalaki si Nay at Tay pero mabutit na itulak ko sila at natumba silang pareho. Sa kasamaang palad lang po ay ako ang tinamaan ng kahoy. Bago ko nawala ng malay ay nakita ko na nakatayo si Tay Marty at nahawakan niya yung lalaki. Nagtakbuhan naman pabalik yung ilan sa mga lalaking tumatakbo palayo para tulungan si Tay Marty na awatin at hulihin ang nagwawalang lalaki. Diyos ko, tulungan mo po si Emong. Iligtas mo po siya. Minahon ka. Paano ako hihinahon kung nasa masamang kalagayan si Emong? Magsisisihan ba talaga tayo sa oras na to? Emong, anak. Mabuti pa, magdasal tayo. Nagdasal na ako. Hindi mo ba nadinig? Ganun ba? Pasensya na. E di ako na lang magdadasal. Sana kanina mo pa ginawa. Pati ba dasal gagawin nating issue? Ay, magdasal ka na nga lang. Diyos ko, iligtas mo po si Emong. Patawarin mo ako sa mga kasalanan ko. Pipilitin ko pong maging mabuti. Basta wag niyo lang pong hayaan na may mangyari kay Emong. Sorry. Ha? Ano ba? Ang lakas ng pagkakasabi ko, hindi mo pa nadinig? May iniisip ako, hindi ko masyadong narinig. Ano ba yung sinabi mo? Sabi ko, sorry. Sorry saan? Ito naman? Iisa-isahin ko pa ba ang kasalanan ko? Kung sa bagay, baka gabihin tayo sa dami. Nakikipag-ayos na ako, binubwisit mo pa ako. Biro lang. Gusto ko pati yung dati mong saya bumalik din. Masaya naman ako ah. Pag hindi ako nakikita. Sorry na nga, naging maramdamin ako. Hindi mo naman kasalanan na konti ang bumibili sa akin. Siguro nga, hindi na masarap ang bagoong na tinda ko at ayaw na nila ng mga mangga ko. Oh, sarili mo naman ang sinisisi mo ngayon. Masarap ang manggat bagoong mo. Hindi lang siguro siya napapanahon. Ako din naman pag summer, hindi din ganun kabili ang lomi ko. Oo nga. Sa pagtitinda, may panapanahon ng pagpapala. Nabulag lang siguro ako ng inis ko. Hindi ko napapansin na ganun na pala dati pa. Kasi wala naman akong katabi sa pwesto. Kalimutan mo na ang mga nangyari. Ang mahalaga, maayos na tayo. Sigurado matutuwa ang anak natin. Ano? Ang anak-anaka natin. Paano siya matutuwa kung wala siyang malay? May awa ang Diyos. Magkakamalay din siya. Ay, paano ba natin to sasabihin sa lola niya? Iniisip ko nga din yan eh. Matanda ng lola ni Emong. Baka mag-alala ng sobra yun. Bahala na. Hintayin muna natin ang sasabihin ng doktor. Saka tayo magdesisyon. Emong, gumising ka na, anak. Sandali, ayun yung nurse kanina. Lalapitan ko, makikibalita ako. Sige. Diyos ko, malaki po ang kasalanan ko kay Emong. Ilang beses na niya akong kinausap para magkaayos kami ni Marty pero dahil sa pride ko, hindi ko siya pinakinggan. Diyos ko, si Emong na lang po ang nagpapasaya sa akin. Itinuring niya akong parang tunay na ina at siya naman bilang tunay kong anak. Bigyan mo pa po kami ng mahabang panahon na pagsasama. Sana po habaan niyo pa ang pagpapahiram sa buhay ni Emong. Lelay! Marty, anong sabi? Kamusta daw si Emong? Halika! Pwede na daw pumasok sa loob. Nagkamalay na si Emong.
Salamat po! Salamat po, Diyos ko! Tara na! Nay, Tay, Oh, mag-ingat ka. Huwag ka na munang gumalaw. Nay, Tay, ano man po ang mangyari, mahal na mahal ko po kayo. Ano ba yung sinasabi mo? Alam namin na mahal mo kami at mahal ka din namin. Anak, huwag ka na munang magsalita masyado. Marami akong gustong sabihin, Nay. Sige anak, sabihin mo na. Pero Marty… Hayaan na muna natin siya. Nay, Tay, hindi ko po alam ang mangyayari. Pero may gusto lang po sana akong marinig. Ano yun anak? Gusto ko lang po sanang marinig na magkabati na kayong dalawa. At pagkatapos, sana hindi na kayo mag-away kahit kailan. Anak, nagkausap na kami kanina. Inamin ko na lahat ng pagkakamali ko. Napatawad na ako ng Tay Marty mo. Totoo po ba? Oo, nak. Kaya gusto ko nang makita kang maayos. Salamat po sa Diyos at maayos na kayo. Kung saan man ako pupunta, lagi niyo pong tatandaan na mahal ko kayo. Anak, ano ba yung sinasabi mo? Hindi ka mawawala. Nay, kailangan ko na pong umalis. Anak, tumigil ka nga. Nay, kailangan po eh. Hindi ka aalis. Nay, kailangan ko na pong ilipat ng ward. Hindi, anak. Ano? Ililipat lang po ako ng ward, Nay. Tumatawa ka, Marty? Pinlano nyo na naman na pagkaisahan ako? Hindi oh. Natawa lang ako. Nagulat nga din ako sa sinasabi ni Emong. Sabi sa akin ng nurse, okay na daw siya. Walang problema sa mga naging test sa kanya. Kaya nga, alam mo na pero hinayaan mo lang. Di ka kuntsaba ka. Aray! Aray! Ay, naku, anak, sorry na. Hindi na kami mag-aaway. Paalam, Nay. Ano? Paalam na sa away. Dapat, lagi lang happy. Ang kulit mo, anak. Papa Dudut, bagamat masakit ang nangyari sa akin ay napakasaya ko naman. Ayaw kong sabihin na nakatulong ang trahedya sa akin para mapagbati ko si Nanay Lelay at Tay Marty, pero parang gano'n na nga. Sa ngayon po ay maayos na ang kalagayan ko. Siya nga po pala, Papa Dudut, ay isa na kaming pamilya. Literal po na pamilya. Hindi man po legal pero sa puso namin ay isang pamilya lamang kami. Tuluyan na pong nahulog ang loob nila Nay Lelay at Tay Marty sa isa't isa. Doon na sila nakatira sa bahay ni Nay Lelay. Nagpakasal na po sila sa huwes at inampon na po nila ako. Sabi ko nga po ay hindi pa legal pero ayos din naman sa akin. Ang importante ay ang pagtingin namin sa isa't isa. Hindi na kami nangungupahan ni Lola dahil nga po doon na kami pare-pareho nakatira kay Nay Lelay. Tulad ko ay masayang-masaya po si Lola sa mga nangyari. Para niya na rin pong anak si Nay Lelay at Tay. Nagtitinda pa din po sila Nay at Tay pero pinatigil na nila ako sa pagtitinda. Gusto nila na mag-aral na lamang muna ako. Kaya ayun po, hindi na sa gabi ang klase ko kundi umaga na ako nag-aaral at kapag uwian ay saka ako pumupunta sa pwesto namin para tumulong. Siyempre ang basahang tahi ni Lola ay binebenta pa din namin. Yun po kasi ang gusto ni Lola, ang ituloy ang paggawa niya ng basahan, kaya pinayagan na rin nila Nay at Tay para naman may pinaglilibangan si Lola. Kaya Papa Dudut, diretso kong sasabihin na ang lomi, mangga at bagoong ay mga perfect combination. Salamat po Papa Dudut sa pagbibigay oras sa pagbasa ng aking kwento. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Emong. Sa kwento ay nalaman natin na nagpakakupido si Emong. Hindi dahil para sa sarili niya kundi para sa dalawang taong tinuring niyang mga magulang. Dahil nakikita niya na magiging maayos ang dalawa na siya namang magpapaligaya sa kanya. Pero dahil nga sa isang maliit na problema ay muntik na maudlot ang pangarap ni Emong.
Maraming relasyon ang nasisira dahil sa mga maling akala. Mga maling akala na dapat ay maaayos pa pero hindi na pinag-uusapan ng mabuti. Sa istorya ngayon ay nalaman natin ang importansya ng pagiging bukas sa pakikipag-usap at pagpaliwanag ng mga bagay na hindi natin maintindihan. Dahil ang buhay ay isang tuloy-tuloy na pag-aaral. Kapag may hindi naiintindihan, pag-aralan, pag nahihirapan ay magtanong. Hindi pwedeng dumepende lamang sa mga nadidinig. Hindi lahat ng nadidinig ay may katotohanan. Kaya ang unang alamin ay kung totoo ba o hindi. Matapos yon ay saka gumawa ng hakbang kung paano aayusin. Kaya napakahalaga ng komunikasyon. Saan mo man dalhin, sa trabaho man, sa pag-aaral, sa pamilya, sa relasyon at lalo na sa personal. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.